pumirma kayo na hindi nyo pinag-aralan. Ano po ang komento nyo sa panukalang batas na yan? Unang-una, yung panukalang batas na yan, natatawa nga ako rito sa mga nag-atrasa na mga senador. Kung ano sinasabi nila ngayon, kailangan pag-aralan. Silang ibig sabihin yan, pumirma kayo na hindi nyo pinag-aralan. Ngayon, nung binatikos, may mga bumatikos, biglang umatras kayo. O yan ang uri ng mga senador meron tayo. Kaya kayo na humatol sa mga yan. Pumipirma, nang hindi nila binabasa yung binipirma nila. Tsaka smoke screen lang daw ito, Attorney Sal. Sabi ng netizens, para pagtakpan yung issue sa BICAM, yung may mga pat lang sa BICAM report sa 2025 budget. Hindi smoke screen yan. Kasi alam niyo ang mga issue dito sa bansa, palaging maraming lumalabas. Kaya mabuting lumalabas at napag-uusapan. Hindi yan smoke screen kahit ano pang klaseng issue. Hindi mo mapagtatakpan yung mga ginagawang paglabag sa saligang batas. Palaging nandun yun. Oo nga, tsaka nabanggit mo, Attorney Sal, yung kalidad ng mga senador noon. Ngayon, ano bang qualities of senators, sir? The years 80s, 70s. Gaano ba ang pagpili ng mga Pilipino noon sa mga ihahalal sa Senado? Unang-una, dapat talaga abogado. That's number. Kailangan talaga may nalalaman para hindi nagmumukhang tangi pagdating dyan sa deliberation. Ang karamihan dyan sa mga miyembro ng Kongreso, hindi mga abogado. Kita mo dyan sa 3 out of 300 lang, 320, 312. 10 lang ang abogado nila. Kaya pagdating sa mga rules, hindi sila marunong. Nagkakalat sila lahat doon. Kaya dapat talaga may aral ka ng abogasiya. Pangalawa, dapat ang isang katangian dapat matapat ka sa sinumpaan mo. Dapat ang saligang batas lamang ang susundin mo. Yun ang napakahalaga sa lahat. At saka, number 3, huwag ka nang makikialam sa pera ng bayan. Hayaan mo na yung executive dyan. Kayong mga legislador, dapat talaga yung pagguhit lang ng batas. Wala nang iba.